Alam mo nakakarinig ako ng ano, mga parang mga pagdadabog gano'n, yung mga kalabog 'no, yung sinasadya. Yung energy ng galit 'no, tapos i-slam yung pintuan 'no, o kaya yung maglalapag ng gamit sa mesa pero intense na intense. Ang pangit naman ng ano 'no, ng gano'n agad 'di ba? Kakasimula pa lamang ng bagong taon 'di ba? Hindi maganda yung ganiyang attitude. So, alamin natin dito. Pero hindi ko napi-pick up na energy mo 'yun mahal, because I'm picking up na yun yung energy rito 'no, ng very, very strong na kumokonekta sa'yo, okey? Ikaw ang pinaka number one na nasa isipan niya 'no. Alamin natin kung bakit parang nagdadabog siya dito. Parang pagalit siya rito, kumakabagsak sa mesa, gano'n. G na G siya. Alamin natin bakit. G na G. Okey. Babae, lalaki, LGBT, ang energy mong binubuga dito sa reading ay ang Emperor. Ibig sabihin 'no, may energy ka rito 'no, na parang, ano man yung parang mga nais mo, talagang ito ay iyong ginagawa. Ano man ang mangyari kapag meron ka talagang binalak or plinano, ito ay talaga ritong isasagawa mo at ikaw ito na mas nag-level up ang iyong maturity lalo na sa pagdedesisyon, hindi lamang sa isang bahagi or area ng iyong buhay kundi sa iyong whole life in general, 360 degrees turn ng iyong world, yung whole wild world mo mga babes, okey? Okey. Center of the reading by the way ay ang Eight of Wands, Two of Cups, Ten of Cups, and the Three of Swords in reverse. Bottom of the deck para sa'yo ay ang Knight of Pentacles energy, Ace of Cups, and there's this Four of Wands energy. So, kung sino man 'tong energy na 'to na kumo-connect sa inyo 'no, akala niya with the King of Swords energy and there's this Six of Coins right in here and the Ten of Wands, akala niya habang buhay daw kayo. Ayan 'no, bakit bigla kang nagbago? Uy, medyo heavy words yun, kaya akala niya habang buhay kayo pero bakit bigla ka daw nagbago. Ayan, naalala ko tuloy yung song 'no, akala ko habang buhay tayo. Yan, akala ko hanggang dulo, yan. Siguro kinanta niya yun 'no, or yun yung parang, energy na tinatapakan niya 'no. So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, maya-maya ay pag-uusapan natin yan more, magda-dive deeper tayo diyan, pero batiin muna natin everybody, okey ba yun? So, hi and hello there everyone, new subscribers. My name is Yan, returning Istambayers. Thank you po sa inyong walang sawang love and support for me. At yun nga wala tayong gender dito, thank you dahil palagi kayong nandiya-diyan 'no, babae, lalaki, LGBT, lahat welcome dito. Maraming maraming thank you sa inyo at isa na namang taon yung pagsasama-samahan natin dito 'no, yes. So, yun nga 'no, wala na po tayo ditong time period, so puwedeng ito ay timeless 'no, puwedeng nangyari na sa iba sa inyo, sa iba sa inyo nangyayari na po ngayon at sa iba naman sa inyo ay mangyayari pa lang at isang prediction sa hinaharap or future 'no. Pero dito, medyo mabigat yung mga words na binibitawan niya rito 'no. Yun talaga yung mga paunang salita niya sa'yo rito. Akala niya ba habang buhay daw kayo pero bakit bigla kang nagbago? Kaya ako napauwi. Dahil bukod sa very intense at very heavy ang binibitbit na mensahe with the Ten of Wands energy nitong tao na 'to 'no, nakita ko rito 'no na hindi ka nagbago dahil tinalikuran mo lang siya or whatsoever, kundi meron talaga siya ritong nagawa dati 'no. This person cut you off sa kaniyang life way back then 'no, and because of that natuto kang tumayo sa iyong sariling paa.
Okay? You stood your ground right in here, no? At hindi mo rin dito namalayan actually with the moon yung pagbabago sa life mo. Pero positive na mga pagbabago yung nakita ko dito, no? Tumihimik ka kasi napagod ka. Dumistansya ka, lumayo kasi gusto mo ng pahinga. Gusto mo ng katahimikan sa iyong own world, no? Peace of mind, no? Yun yung bagay na matagal mong hindi nakamtan for yourself, no? When you dealt with this person here way back then, no? Meron kayong nakaraan ng taong ito at hindi talaga dito may tatatwa na siya ang ex-person or ang past lover mo, no? At kung sino man 'tong energy na 'to, nakita ko rito na tiniis mo rin talaga ano man yung bagay na nangyari dati nung iniwan ka niya. There could be an abandonment issue. Maybe this person here left you behind because of a third party na tao or a third party interference like ibang dahilan. Puwedeng ito ay ang kagustuhan niya 'no, na yun yung mas inuna niya. Puwede rin naman na may mga taong nakaapekto kagaya na lamang ng pagkatutol ng ibang mga tao sa mundo niya sa inyong dalawa or puwedeng naimpluwensyahan ng ibang tao 'no. Pero yung iba, mataas rin ang posibilidad na ang taong ito 'no, ay iniwan kayo dahil siya ay, lumipat ng panibagong koneksyon, you know. So whatever the case may be, I do see that this person right in here could be trying, okay, to sneak back sa iyong life, sa iyong world. But you are now embodying the energy ng isang emperador. Ibig sa hindi yun alak, Hindi pa natin i-endorse dito yung alak mga babes 'no, ayan, 'yan. So ibig sabihin you're embodying the energy ng isang emperor. So kung sino man 'tong mga energies na napi-pick up ko dito, hindi mo rin talaga alam na ganyan ka na katalino ngayon, hindi mo rin talaga alam kung ganyan ka nakatapang ngayon 'no. Hindi mo 'yan alam kasi 'yan lahat ay nangyari naturally. Nangyari na lang yung pagbabago na yan within you, mga mahal. Eh, nakita ko dito that with the High Priestess 'no, silence, total silence 'no, silencio por favor ang ibinigay mo sa taong ito. You've distanced yourself, you've avoid this person here, you move forward your life's journey alone without this person here, no? So definitely, matagal na kayong separated nito, matagal na kayong hiwalay, matagal na kayong break, no? At eto ka, no, na gumagawa ka ng mga pagbabago with the Wheel of Fortune energy sa iyong life at tinutuloy-tuloy mo yan. At ngayon, nakita ko rito 'no, na pagtapos talaga nung napagod ka sa kanya, talagang hindi ka na umasa, hindi ka na rin dito gumawa ng paraan para muli siya ritong bumalik sa buhay mo. Like pinigilan mo yung lahat kasi napagod ka, 'no? Tao ka lang, napapagod ka din 'no, napapagod ang emosyon mo mahal, napapagod dito 'no, bilang nasasaktan ka sa mga ginagawa niya rito 'no, na puwedeng yun yung alam mo yun, hindi lang nagpababa ng kumpiyansa mo sa sarili 'no, dun mo rin tinanong yung sarili mo 'no, na parang, ano ba ang kulang sa'yo or whatsoever 'no, may mga ganong bagay, bakit niya ako kinut off sa buhay ko 'no. Pero lahat yun natapos na. Kasi nung oras na napagod ka, nung oras na lumayo ka, yun na rin nagsimula yung oras na tumapang ka at tumindig ka sa sarili mo, okey? At ngayong kaya mo na, 'no, at ngayon na may power ka na 'no, at nakikita ko yung confidence sa'yo dito mahal. This person here 'no, you pulled back your energy pabalik sa inyo 'no, kaya ngayon ramdam na ramdam niya yung presensya mo na wala na sa buhay niya. So nakita natin dito that this person here ay someone na hindi lang dahil naapektuhan siya nitong nakaraang Mercury retrograde, but yes, lumabas yun dito dahil meron talagang effect sa kanya yung nangyaring Mercury retrograde nitong ating November 'no, 2025. Meron tayong Mercury retrograde niyan, okey. Pero itong tao na 'to nakikita natin dito na matagal niya na rin talagang pinaplanong magbalik sa buhay mo, pero maaaring hindi mo na siya pinapansin at kung sakaling gagawa pa lang siya rito 'no, ng movement, wala ka na talagang tiwala sa kanya. Importante kasi talaga yung tiwala sa love, 'di ba? Hindi puwedeng puro love lang. Ang hirap nung araw-araw pinaghihinalaan mo siya, 'di ba? Ang hirap nung araw-araw parang, itong araw na 'to survival mode yung peg, 'di ba? Yung parang mairaos mo 'tong araw na 'to, pero kinabukasan may isip mo, "Ay baka gawin na naman niya sa'kin yung bagay na yun, blah, blah, blah." So whatever the case may be, this person had hurt you
Yung iba sa inyo high chance emotionally, yung iba sa inyo pati yung inyong mental and even physical aspect talaga rito ay naapektuhan dahil sa ginawa nitong tao na 'to way back then. So, hindi talaga madali na magpatawad at mas lalong hindi gano'n kadali para tanggapin muli ang isang tao ritong nanakit sa'yo. 'Di ba? So, naiintindihan kita dito, pero yun nga itong tao na 'to 'no, ay hindi natin masyadong maintindihan. Dahil nga, ikaw ang kanya ritong sinusumbatan 'no, na, eh, akala niya daw habang buhay kayong dalawa. There's this person here keeps on repeating sa'kin dito, akala ko kasi reader, akala ko kasi miss 'yan na habang buhay kami niyang collective or ni collective, eh. Pero nagbago siya. Ah, Gusto ko lang sabihin sa kanya 'no, nagbago ba talaga si collective o una kang nagbago kaya nagbago si collective? Boom, 'di ba? Kasi parang sa nakita ko rito nauna siya, eh. Gumawa siya rito ng mga pagbabago para sa sarili niya, nang iwan siya, iniwan ka niya, 'di ba? At gumawa siya ng sarili niya ritong landas, gumawa siya ng sarili niya ritong journey kung saan naisang tabi ka, hindi ka kasali dun sa mundong ginawa niya. Ngayon naman na nagke-create ka ng napakaganda ritong mundo para sa'yo 'no, yan talaga yung tanong niya sa'yo, "Hoy, akala mo ba kakampihan kita dahil ganyan ka? Eh, ako ang ina ng mga batang ito." Taray, nanay. Kasi collective, whoever this energy is, this person here is hindi niya pa talaga fully na-understood, okay? Yung laki ng impact na nagawa niya sa buhay mo way back then. That's why nakapamewang ako hanggang kilikili dito sa tao na ito 'no, at para sabihin niya rito na nagbago ka, siya ang unang nagbago, gumawa ng sariling mundo. Ngayon na nagbago ka na para sa ikabubuti ng buhay mo, masama ba yun? Ha? Masama ba yun, ha? Masama ba yun? Yun ang gusto kong sabihin sa person ninyo 'no, dahil nakita ko rito na isinusumbat niya yan sa inyo na talaga sa kanya talaga galing, 'di ba? Coming from him, coming from her, talaga ba? Yan 'no, sino bang unang nang iwan? Sino ba rito yung una ritong kumalas sa koneksyon, 'di ba? Wala namang iba akong nakikita dito kundi siya, eh. With the Six of Coins energy, nasa side niya rito yung gumawa siya rito way back then sa past, ng desisyon na makasarili. No, this person here became selfish. Okay, yun ang nakita natin dito. Okay, and now you're choosing the pathway kung saan gusto mo naman maging masaya. Masama ba yun? Okay? So nakita natin dito yung iba sa inyo gusto niyo ng love pero bagong person na, bagong pag-ibig na. Yung iba sa inyo natagpuan niyo na yan ngayon, no? At ngayon na nagke-create ka ng magandang buhay, magandang love life, no? Dahil ayaw mo nang masaktan. Masama sa mata niya rito. Yan, no? Akala niya daw habang buhay kayo. Wow, ah. Masama ba na maging masaya ka? Masama ba na piliin mo na maging masaya ka? 'Di ba? Kasi wala ritong masama sa pagpili ng sarili, lalo na kung ito'y ikakasaya mo. Tsaka namili na siya ng dati, 'di ba? Ngayon, porket hindi siya naging masaya dun, babalik siya rito tapos guguluhin niya yung buhay ninyo na masaya na kayo rito, may bago na kayong pag-ibig. Or eto kayo na okey na kayo sa life ninyo, manggugulo siya kahit na wala pa yung bagong pag-ibig sa inyo, pero may new love ba, ayan oh. Para dun sa mga hindi niyo pa natatagpuan yung new love niyo, may new love kayo rito mga mahal 'no, and this person here is not nasa distant future, like nasa immediate or nasa near future mo na yan mami-meet, ibig sabihin hindi na gano'n katagal 'no, ang iyong ihihintay, makikilala mo na yan. Pero iba sa inyo nasa loob na kayo ngayon ng isang napakaganda, wonderful, awesome love relationship, okay? Love commitment 'no. Ay nakita natin dito that with the Knight of Pentacles energy, Ace of Cups, and there's this Four of Wands, nakita natin dito 'no, na panunumbat pa rin dito 'no, bakit hindi mo daw siya rito hinintay 'no, ano yun? Makakaasang may babalikan siya rito na patapos niya ritong magpakasaya, 'di ba, doon sa napili niya ritong desisyon dati or magpakasaya 'no, sa piling ng iba, sa ibang babae or sa ibang lalaki 'no. Babalik siya rito tapos ngayon ay hindi mo na siya hinihintay, masama ba yun? Galit ka ba, miss?
Hindi, nagpapaliwanag lang, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to, ano, naku, good luck naman talaga sa kanya 'no. Ang pangit kaya ng galit ka ng ano, bungad ng taong 2026, 'di ba, or bagong taon, 'di ba? Bukod sa nakakasyongit 'yun, 'di ba, ang pangit pa sa feeling, 'di ba? So, for the initials na tayo, we have here letter M, we also have here C, andito rin ang D, we also have here P, andito rin ang letter E, we also have here the letter U, andito rin ang letter J, and last but not the least, we've got the letter G. And ito yung mga mensahe right here for ya. Again, I'm Yuriana on Sarang 11 Light. And yun.